Ang sinasabi ko lang, marami po kaming commanders, ang gagaling po, na they can command the Philippine National Police. Anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Magtatapos na sa darating na Hunyo 7 ang isang buwang extension na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Isang desisyong pansamantala ngunit may malaking epekto sa buong organisasyon ng pambansang pulisya. Si General Marbil ay umabot na sa mandatory retirement age na 56 noong Mayo, pero sa halip na agad siyang palitan, nagpasya ang Pangulo na palawigin muna ang kanyang panunungkulan. Ayon sa Malacanang, ginawa ang extension upang bigyang daan ang mas maingat at masusing pagpili sa susunod na mamumuno sa PNP. Isang desisyon na hindi dapat minamadali, lalo na sa gitna ng mga kasalukuyang isyu sa peace and order sa bansa. Habang papalapit ang pagtatapos ng extension ni General Marbil, mas umiinit ang mga usapan ukol sa kung sino ang susunod na uupo bilang bagong Chief PNP. Ang sinasabi ko lang, marami po kaming commanders, ang gagaling po, na they can command the Philippine National Police. Anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Walang tulak kabigin sa hanay ng mga opisyal ng Philippine National Police ngayon na pwedeng maging susunod na pinuno ng pambansang pulisya. At sa nalalapit na pagre-retiro ni Police General Romel Francisco Marbil sa Hunyo, ilang pangalan ang lumutang bilang posibleng kapalit niya sa pwesto. Kung ang hierarchy ng PNP at seniority ang susundin, pasok sa mga maaaring pamilian, sina Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., gayon din si Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Robert Rodriguez, at si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tumanyo, kasama din sa pinamimilian ang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Nicolas Torre III at si National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin. Usually po ang pinagpipilian kaugnay na rin po ng statement po ng ating pong Yusek Claire Castro, nabanggit niya po yung ating pong command group na kung saan kasali po diyan ang kandidato po, si TDCA po, General Nartates, si TDCO, si General Rodriguez, ang ating pong TCDS na si General Ucubo, kasali na rin po si CIDG Director po, Nick Torre at si NCRPO po. Ayon sa mga sources sa loob ng PNP, 4 na pangalan ang madalas na nababanggit bilang mga top contenders sa pinakamataas na posisyon sa pulisya. Ang mga ito ay pawang mga general na may malawak na karanasan sa serbisyo, may track record ng maayos na pamumuno at kilala rin sa kanilang disiplina at dedikasyon sa tungkulin. Ngunit sa likod ng kanilang impressive credentials, isa rin sa mga tinitingnan ay ang kanilang reputasyon, kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng gobyerno at ang tiwala ng Pangulo. Hindi rin maiiwasang ikumpara ang darating na leader sa estilo at mga nagawa ni General Marbil. Sa kanyang panunungkulan, pinangunahan niya ang mga operasyon laban sa kriminalidad, iligal na droga at iba pang banta sa seguridad. Ipinagmalaki rin ng kasalukuyang pamunuan ang mga hakbang para sa mas makataong pamamalakad sa hanay ng kapulisan, kasama na ang pagpapalakas ng community engagement at internal reforms na naglalayong alisin ang tiwaling elemento sa loob ng organisasyon. Pero sa kabila ng mga ito, nananatili pa ring may mga hamon. Kabilang narito ang pagtaas ng ilang krimen sa ilang rehiyon, ang mga isyu sa paggamit ng dahas sa operasyon, at ang patuloy na pagsubok na ibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Kaya naman malaking responsibilidad ang nakaatang sa susunod na hepe. Hindi lamang siya inaasahang magpatuloy sa mga programang nasimulan ng kanyang mga nauna, kundi kailangang magpakita rin siya ng bagong enerhiya, estratehiya at pamumuno para harapin ang mga bagong hamon ng makabagong panahon. Habang wala pang pinal na desisyon, inaasahan ng marami na sa mga susunod na araw ay maglalabas na ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng opisyal na kahalili ni General Marbil. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng mga opisyal tungkol sa shortlist ng mga kandidato habang abala pa rin si General Marbil sa pagtatapos ng kanyang mga natitirang tungkulin. Ang tanong ngayon, sino ang susunod na mamumuno sa PNP at ano ang kanyang magiging direksyon para sa isa sa pinakamahalagang institusyon sa ating bansa? Habang hinihintay ng publiko ang opisyal na anunsyo,
nananatiling bukas ang mga mata ng taumbayan. Umaasang ang susunod na leader ng kapulisan ay magiging huwaran ng integridad, tapang at tunay na serbisyo. Subalit sa naturang mga opisyal, 4 lamang sa mga ito ang matunog ang pangalan. Kabilang ang number 2 in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Si Lieutenant General Nartates ay naging direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at naging direktor din ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si Nartates ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaudiwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Kasama din sa listahan si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo o ang number 4 in command sa PNP. Si Lieutenant General Ucubo ay dating direktor ng NCRPO, naging direktor ng Special Action Force at naging Chief of Staff ng CIDG. Naging direktor din siya ng Civil Security Group at Directorate for Police Community Relations o DPCR. Si Ucubo ay miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagpatupad Class of 1992 at nakatakda magretiro sa May 2026. Isa din sa lumulutang ang pangalan ay si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Si General Torre ay naging direktor ng Police Regional Office 11, naging direktor ng Quezon City Police District, naging Deputy Regional Director for Operations din siya ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Si Torre ay mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad Class of 1993 at nakatakdang magretiro sa March 2026. Maugong din ang pangalan ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin para sa Chief PNP post. Si Abirin ay naging direktor ng Police Regional Office 7, naging direktor din ng PNP Aviation Security Group, Deputy Director for Operations ng CIDG at ng Maritime Group. Si Abirin ay mula sa Philippine National Police Academy tagapaglunsad Class of 1993 at nakatakdang magretiro sa August 2026. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay Colonel Tuanyo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. Malinaw naman po ang lingwahe ng Republic Act number 6975. Ito po yung the Department of the Interior and Local Government of 1990. Ang lingwahe po ng 6975 sinasabi that the President shall appoint from po. Ito po ay magagaling sa listahan ng National Police Commission na ibibigay po sa ating Pangulo na ang pagpipilian po, ang wording siya po ay the most senior and qualified officers in the service. Pero kung titingnan din po natin yung lingwahe sinasabi ng batas na ang minimum rank po na qualified na pwedeng pagpilian ng Presidente, basta po may rango na Police Brigadier General, ay qualified na po na maging kandidato po sa pagiging next Chief PNP po. Tumanggi si General Marbil na pangalanan kung sino ang irerekomenda niya sa Pangulo na posibleng pumalit sa kanya sa pwesto. Para kay General Marbil, lahat ng senior officials ng PNP ay qualified na pamunuan ng pambansang pulisya. Alam mo, lahat po sila magagaling. There will be no comparison. Ang sasabi ko lang, may kanya-kanyang strength. Of course, may weaknesses, but everybody's capable po. Anyone starts capable leading po the Philippine National Police. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.